Ayan. Maliwanag na po. Maliwanag na po. Yan. Okay, so start na tayo. Praise the Lord. Again, back to our book of Genesis. Start to natin, na-cover na natin yung Genesis chapter 17 at na-cover ho natin yung verses 1 to 14. And this morning, we will cover yung pong Genesis chapter 17. Hopefully, makaabot to tayo sa hanggang 18. Pero mukhang mali po yung aking screen. Sandali lang ho. Sandali lang po Bakit magaganyan? Okay, so back to our screen. Clear ho yung aking screen sa inyo? Clear po, Pastor. Very clear po. Okay. All right, so let's move. Let's move on. Now, again, this morning we will try to cover Genesis 17, 15, all the way up to chapter 18. Hopefully we can finish that, no? So, start ho natin sa Genesis 17 verse 15. Nakita ho natin in the past, in the first 14 verses, na ang naging highlight natin doon ay yung circumcision, which is the mark of the covenant between God and Abraham. And at nakita ho natin ang Diyos ay nagpakilala kay Abraham doon as El Shaddai, or God that is enough. And so si Abraham ho ay nakita natin he was faithful to the Lord in obeying Him. At ito na nga po, nandito tayo sa verse 15 ng Genesis 17. So let me read again yung verse 15 po. God said to Abraham, "As for Sarah your wife, you are not to call her Sarai. Her name is to be Sarah." Now, doon sa una nating nakita, si Abram po ay pinalitan ang pangalan from Abram to Abraham. Now, dito ngayon, si Sarai ay magiging Sarah naman. At alam mo natin na sa kanilang kapanahunan, ang pangalan ay napakahalaga sa kanila dahil ito po ay nagsasaad ng kung ano ang kanilang katauhan, kung sino sila, nagdi-describe kung sino sila. So, kumbaga, hindi ito for identification purposes lang. Unlike today in our time na ang pangalan ay most of the time ay for identification purposes lang natin. But in their time, ang pangalan ay merong kahulugan, no? Merong kahulugan sa kanila 'yon. So, kaya yung kay Abram ay dati siya ay exalted father, ang ibig sabihin, and then now binago ng Panginoon, ginawang Abraham dahil siya is magiging father of many nations. Now, it carries along with it sa pagpapalit ng pangalan kung ano po ang kaakibat na mga na pagpapala noon. Kaya dito kay Sarai ay binless ni Lord si Abraham, ganun din si Sarai ay i-bless niya by changing her name.
And yung Sarai po ay kung nakita niyo sa screen, some believe na ang ibig sabihin nito is mockery, but other believe na yung Sarai po is ang ibig sabihin my princess. Kumbaga kay Abraham, ang tawag niya kay Sarai is my princess, no? So, and then pinalitan ito ng Panginoon at ang kanyang pangalan ay naging Sarah at ito ay princess ang ibig sabihin. Pero this time, yung princess na ito, ang ibig sabihin niyan is she will be the princess of the nation. Kasi nga, si Abraham ay naging father of many nations, so si Sarah din ay magiging princess of many nations. So, it may not sound so interesting to us, but if we put our shoes in the shoes of Abraham and Sarai, this changing of names are very, very important to them because it carries along with it the blessing that God will give them. So, kaya along with the blessing of God kay Abraham to become the father of many nations, then si Sarah naman will become the princess of many nations. So it's a blessing to them, no? It is a blessing to them. And then in verse 16 it says, I will bless her. No, this God is telling this to Abraham that he will bless Sarah, his wife, no? Sabi doon, I will bless her. Moreover, I will give you a son by her. Truly, I will bless her. She will be a mother of nations. Kings of peoples will come from her. Now, if you have noticed, I highlighted yung I will bless her. No? Dahil si Sarah po ay magiging pagpapala hindi lang kay Abraham, kundi maging pagpapala siya sa buong sangkatauhan. At ang sabi diyan ng Panginoon kay Abraham, I will give you a son by her. So, yung blessing po ni Abraham ay hindi makakarating sa kanya kung hindi ito pararaanin kay Sarah sa kanyang asawa. Para maparating ng Diyos ang blessing ng Diyos kay Abraham, ay kailangang i-bless muna ni Lord ang asawa ni Abraham na si Sarah. Kaya sabi niya, I will bless her. No? I will bless her. So meaning, he can only bless Abraham through Sarai by blessing Sarah. So, kaya there is a principle that we can learn from this. No? Alam mo natin na sa harapan ng Diyos ay napakahalaga ng marriage, napakahalaga ng mag-asawa sa harapan ng Diyos. And I do believe na ang Diyos po ay kung magpapala siya sa mag-asawa, ay pagpapalain niya pong parehas. So, hindi po yung lalaki lang ang bine-bless ni Lord. Hindi rin lang yung babae ang bine-bless ni Lord. In this particular occasion, nakita natin na para ma-receive ni Abraham yung blessing ni Lord sa kanya, ay kailangan i-bless muna ni Lord si Sarah. So, that's how important yung pong marriage sa Panginoon na hindi niya po pababayaan na isa lang partner ang mabe-bless at yung isa ay hindi. So, laging magkasama sila, yung mag-asawa, no? So, kaya dito kailangan ma-realize ni Abraham na he can only receive the blessing of the Lord through his wife, no? Kay Sarah. Kaya in very particular sabi ng Diyos, I will bless her. I will bless your wife, no? But the blessing of your wife will be a blessing to you. And I will give you a son by her. So, kaya talagang specific po na ang blessing ng Panginoon kay Abraham ay talagang manggagaling dadaan doon sa kanyang asawa. So, kaya napakahalaga po ng sa harapan ng Diyos yung partnership, no, yung relationship ng mag-asawa. Kaya nga in principle yung mag-asawa po ay
must be, of course, in total commitment to the Lord, so that they can both receive the blessing of the Lord. Hindi po hindi po magkahiwalay, no? Hindi magkahiwalay pati sa pagpapala ng Diyos ay ganoon po ang prinsipyo ng Panginoon, that the husband and wife ay ibe-blessed ni Lord na magkasama sila, hindi magkahiwalay. Ano ho? So, kaya ulitin ko po yung verse 16. This is an important verse to remember. Sabi ni Lord kay Abraham, I will bless your wife and I will bless you with a son sa pamamagitan niya. Inulit pa ito ng Panginoon. Sabi niya, truly I will bless her. No? To give emphasis. No? Kumbaga, pinakita dito ng Panginoon yung kanyang commitment kay Abraham na siya ay pagpapalain ng Diyos. She will be a mother of nations. No? Yun na nga po, kaya binago ng Panginoon yung kanyang pangalan na Sarah from Sarai. No? She will be a mother of nations, and then sabi diyan, kings of peoples will come from her. So kaya they are assured, both Abraham and Sarai or Sarah ay inassure ng Panginoon na sila ay pagmumulan ng pagpapala ng Diyos sa darating pang saling lahi. Verse 17, at this Abraham fell on his face and laughed. He thought to himself, will a child be born to a man 100 years old? Actually, this time si Abraham po ay 99 years old pa lang, no? Pero sabi niya, will a child be born to a man 100 years old? Will Sarah give birth at 90? So si Abraham ay 99 years old, si Sarah ay 90 years old. Now, hindi po ito figurative, ito po ay talagang literal na ito yung edad nila. Ganito kahaba yung buhay nila ng mga panahon na ito. Now, meron pong mga commentaries na ang sabi, nung sabihin daw ng Diyos kay Abraham na siya ay bibigyan ng anak na lalaki sa pamamagitan ni Sarah, ang sabi po ng ibang mga commentary ay si Abraham ay natuwa. No? Yung pong tumawa dito, ibig sabihin natuwa siya dahil siya ay pagkakalooban ng anak. Pero later on, doon po sa susunod mga verses natin, makikita natin na hindi po siya natuwa. Siya ay tumawa. No? Siya ay natawa. Kasi makita natin, sabi niya, he thought to himself, will a child be born to a man 100 years old? So, mismong si Abraham po ay merong doubt na magkakaroon pa ba siya ng anak. Siya ay 100 years old na. At yung asawa niya, bukod sa baog na, lampas na siya doon sa edad ng pagbubuntis. Kumbaga, sa term natin ngayon, menopause na si Sarah, 90 na. No? So I think ang babae nagme-menopause ng 50 pataas, no? Si Sarah po ay 90 na. Kaya sabi ni Abraham, magkakaanak pa ba ako ng 100 taon na ako, tapos si Sarah ay yung asawa ko 90 anyos na? How could it be, no? Kaya natawa na lang si Abraham dito. Hindi siya dito nag-rejoice, no? He was not full of joy, kundi siya ay natawa. No? Hindi natuwa, kundi natawa doon sa sinabi ng Diyos sa kanya. Kaya ito po ang sabi ni Abraham sa Panginoon. Abraham said to God in verse 18, if only Ismael could live in your presence. Now, sino po si Ismael? Alam natin, si Ismael po ay anak ni Abraham kay Hagar doon sa katulong nila. At sa panahon na ito, 13 years old na. No? 13 years old na po si si Ismael. At kontento na si Abraham. Mahal niya po si Ismael. At kaya sabi niya, if only Ismael could live in your presence. Meaning to say, kontento na siya na si Ismael, okay na sa kanya yon, meron na siyang anak, no? At mahal niya si Ismael. So kaya ito pong si Ismael, alam natin siya yung pinagmulan ng mga lahi ng mga Arabs. So kaya yung mga Israelites at saka yung mga Arabs, iisa po ang lahi na pinanggalingan nila si Abraham.
At nakita na rin natin in the passage study natin na si Abraham po ay pag tinrace natin yung kanyang lineage, makita natin siya ay galing sa lahi ni Shem, no? Doon sa anak ni Noah na tatlo, doon siya galing kay Shem, yung the righteous one. At kumbaga doon sa linya na yon, doon lalabas din ang Messiah. So kaya yung mga Arabs po ay galing sa lahi ni Abraham, yung mga Israelites ay galing sa lahi ni Abraham. Isa ang tatay nila. So si Ismael po, siya ay magiging grandfather ng mga Arabs. At yung magiging anak ni Abraham kay Sarah ay siya naman yung magiging grandfather ng mga Israelites. Pero isa yung pinanggalingan nila, si Abraham lang. So sabi po dito, if only Ismael could live in your presence. Meaning, kontento na ako. Okay na sa akin si Ismael. Mahal niya si Ismael at 13 years. No? Kaya nakita natin in the passage study natin, for 13 years, halos walang communication ang Diyos kay Abraham. Pero wala rin tayong nakita na si Abraham was complaining. But he was so contented with his son Ismael kay Hagar. No? So kaya sabi niya sa Diyos, if only Ismael could live in your presence. Now, verse 19, God answered, no. No? Talagang ng Diyos. Hindi. So parang nakikiusap si Abraham na okay na si Ismael sa kanya. Pero sabi ng Diyos sa kanya, no, but Sarah your wife will bear you a son, and you are to call him Yitzhak or Isaac. Na ang ibig sabihin po ay laughter. So, which means, every time na makikita ni Abraham si Isaac, ay magpapaalala ito sa kanya, no? Ng itong pangyayari na ito na pinagtawanan niya ang Diyos. At kumbaga, katulad din ho natin si Abraham may halong konting yung pag-aalinlangan. Kaya nagtawa lang siya dun sa sinabi ng Diyos. So every time na makikita niya si Isaac, maaalala niya na pinagtawanan niya ang Diyos. No? And then, sabi ng Panginoon sa kanya, I will establish my covenant with him, with Isaac, as an everlasting covenant for his descendants after him. So there will be more, there will be more descendants that will be coming after Isaac. So magpapatuloy ng lahi niya. So Abraham was given the assurance na hindi mapuputol ang lahi niya dahil ipapagpatuloy ito ng Panginoon sa pamamagitan ni Isaac. Now, verse 20. Now, this is important po, itong verse 20 na ito. But as for Ismael, I have heard you. So yung sinabi ho ni Abraham doon sa verse 18, no, sabi ng Panginoon, I have heard you regarding Ismael. At ang sabi ho ng Panginoon, I have blessed him. No? Past tense, I have blessed him. So kaya po yung mga Arabs ay talagang pinagpala po ng Diyos yan I will bless him. Now, yun nga lang po, ang mga Arabs ay napunta po sa Islam. Ang Islam po ay hindi race, no? Kundi ang Islam ay isang klase ng religion na ito doon napunta itong mga Arabs doon sa Islam. Pero nakita ho natin na pinagpala ng Diyos ang mga Arabs. Nung unang panahon nga, nung hindi pa uso ang mga pagsa-Saudi ng mga kababayan natin, nung mga unang panahon po, nakita nila na yung Arab nations ay parang isang lupain na walang kabuhay-buhay, no? Walang kabuhay-buhay. Parang walang mabubuhay talaga doon sa mga disyerto, no? Pero na-discover nila later on na sa ilalim pala ng mga buhangin na yan, na walang halos buhay kang makita, ay nandoon pala ang yaman ng mga Arabs, nandoon yung langis, at more than half of the oil supply ng buong mundo ay sa kanila nanggagaling. At kaya nakita natin na ang Arab nations ay napakayayaman. Yun na lang po, ang isang downside lang, yung mga Arab nations kasi ay karamihan po ay tribal pa rin ang thinking nila.
kahit na sa kapanahunan natin. Tribal pa rin yung thinking, kaya yung iilan lang talaga, no, na iilan lang mga pamilya din ang talagang mga nagpapasasa doon sa kayamanan ng kanilang lupain. So talagang binless ni Lord ang mga Arabs at hindi naman kinurse ng Diyos ang mga Arabs, no? At ang sabi niya, I have blessed him. And then he goes on to say, I will make him fruitful and give him many descendants. He will father 12 princes and I will make him a great nation. Kaya po kung yung Israelites ay meron silang 12 tribes of Israel, ito po mga Arabs ay meron din silang 12 tribes. No? So kaya equally, binless ni Lord ang mga Arabs at binless ni Lord ang mga Israelites. Yung pong ibang mga nakikita natin na mga katulad yung mga nandoon sa Israel ngayon na nakatira doon sa occupied territories, hindi po sila mga Arabs mga Palestine po sila Iba po yung Arab doon sa Palestine, no? Yung Palestine po ay galing yan doon sa unang-una pang mga Philistines na mga lahi nila Goliath, mga kalaban talaga ng mga Israelites yon. So kaya lang napunta yung mga Arabs doon po sa Palestine ngayon, kaya lang sila napunta diyan kasi nga nung nagkaroon ng mga taggutom sa kanilang lugar, pumunta sila diyan sa lugar na yan. At nakisaka sila, nagtanim sila doon para mabuhay sila. At unfortunately, inadapt nila yung mga religion ng mga dinatnan nilang mga Palestine doon. And so, yun po yung kung natatandaan nyo na pinag-aralan natin, na sila ay nasa ilalim na ng blessings, pumunta pa sila sa ilalim ng curse. Kasi alam naman natin, yung mga Palestine, galing din ho naman dun sa lahi naman ni Ham, galing sa lahi ni Canaan, at yun yung kinurse ni Noah, no, nung time na yon. So, pero yung pong mga Arabs ay dito sa Genesis chapter 17 nakita natin na sila ay binless ni Lord. Kaya sila ay pinagpala rin ng Panginoon at meron din silang 12 tribes, itong mga Arabs na ito. So equally, si Isaac, no, which is the son of the promise, at ito pong si Ismael, although siya po ay galing doon ang nanay niya kasi ay isang Egyptian. No, si Hagar ay isang Egyptian. And alam naman natin ang Egypt symbolizes kumbaga ng world at ng kasalanan. Pero dahil mahal ni Abraham si Ismael. At kaya sinabi niya sa Diyos, baka pwedeng i-consider mo na lang si Ismael, no? Kasi nga hindi na siya naniniwala na magkakaanak pa sila ni Sarah. Pero dahil nakita din ng Diyos na mahal niya si Ismael, sabi ng Panginoon kay Abraham, I have blessed him. Now, at alam niyo po ba na dahil dito, ang mga Arabs po ay naniniwala na inandun daw po itong Bible, minodify daw ito, no? Dahil sabi nila, ang talagang paborito ng Diyos ay si Ismael, hindi si Isaac, no? Dahil dito. So kaya sabi nila, yun daw yung Judaism at saka yung Christianity, binago daw po ang Biblia at pinalalabas sa Biblia na ang paborito ng Diyos ay si Isaac at hindi si Ismael. Pero well, that's their point of view. But of course, we know our Bible, no? Na pasimula pa ay pinangako na ng Diyos kay Abraham na siya ay magiging father of many nations at ito ay sa pamamagitan ni Sarah. Yun nga lang, pinangunahan ni Sarah at ni Abraham kasi ang Diyos Kaya lumabas itong si Ismael. But then again, kahit na ganun ang nangyari, dahil mahal ni Abraham si Ismael, ang ginawa ng Diyos ay pinagpala niya rin si Ismael. Kaya nakita natin na masagana sila hanggang sa kapanahon na natin. But at the same time, nakita din ho natin ang nalikhang conflict nito hanggang sa mga oras na ito. So hindi na matapos-tapos ang conflict between Israelites and the Arabs, no? Between between doon sa lahi, descendants ni Isaac
at doon po sa descendants ni Ismael. Kaya wag na ho tayong magtaka kung bakit ganyan na nangyayari sa ating mundo ngayon. And it will continue on, no? It will continue on. Kaya ito yung nakita nating nung previous study natin, ng pag-aaral natin, kung gaano kahalaga yung mga decision na ginagawa natin, no? Ito dahil lang doon sa maling desisyon ni Sarah at ni Abraham, no? Dahil doon sa maling desisyon na yon, yung conflict hanggang ngayon. So ganun katagal na yung panahon na yon, no? 4,000 years na yata ay ganun nang nangyayari. So the principle that we have learned out of that ay we really have to think about, no, kung ano yung mga decision na gagawin natin, dahil we have to pray about it, dahil nga it might lead only to conflict and confusion later on na hindi na matapos-tapos. Ano ho? So, going back do sa verse 20, so nakita natin both si Isaac, dahil sabi ng Diyos kay Abraham, I will bless my covenant with him, no? I will establish my covenant with him, with Isaac. And then, sinabi niya rin kay Abraham na regarding Ismael, I have blessed him and I will make him fruitful and give him many descendants. So, which means na si Abraham, he has nothing to worry about his children. He has nothing to worry about Isaac, and he has nothing to worry about Ismael, because both of them will be blessed by the Lord. No? Kaya lang, yung covenant po ay in-establish ng Diyos kay Isaac at hindi kay Ismael. Now, moving on, in verse 21, sabi niya, but I will establish my covenant with Yitzhak or Isaac. So, inulit po ito ng Panginoon. Kapag ganyan, alam naman natin ang principle ng Bible na kapag inuulit-ulit ng Diyos, no, ito po ay talagang, at binibigyan ng emphasis, ito po ay talagang napakahalaga. So, kaya inassure ng Diyos si Abraham, sabi niya, I will establish my covenant with Isaac, whom Sarah will bear to you at this time next year. Kaya talagang si Abraham po ay magkakaanak pagdating ng 100 years old niya na. No? Kasi sa susunod na taon pa magbubuntis si Sarah. Now, verse 22, with that God finished speaking with Abraham and went up from him. Now, so si naman po, nakita din natin, no, si Abraham, kahit na nakikibargain siya sa Panginoon, pinakinggan naman siya ng Diyos, no? 'Di ba? Binabargain niya po, okay na sa kanya si Ismael, Pero sabi ng Diyos, hindi. No? Bibigyan kita ng anak na lalaki na si Isaac. So, kaya makita natin na ang Diyos pa rin po, ang kalooban ng Diyos ang nag-prevail dito. Dahil nung matapos nang makipag-usap ang Diyos kay Abraham, imagine po, no, for 13 years, no communication at all na nakita tayo, nabasa sa Bible. Pero now, after 13 years, ito ang Panginoon, establishing His covenant with Abraham, and then blessing yung si Abraham and Sarai, and then when God finished speaking, siya po ay bumalik na sa langit, kumbaga. So with that, God finished speaking with Abraham and went up from him. So, si Abraham po ay, kumbaga, nasunod pa rin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. Dahil sabi po doon sa verse 23, Abraham took Ismael his son, all the slaves born in his house, and all who had been bought with his money. Sino-sino po? Si si Ismael, yung mga slaves, yung pong mga alipin na binili, no? Yung mga alipin na binili, sila po yung mga bond slave, no? And then every male among the people in Abraham's household, ano po ang ginawa ni Abraham after that conversation? And circumcised the flesh of their foreskin that very day, just as God had said to him. So which means na si Abraham po ay nakita natin na sumunod kung anong ipinagagawa ng Diyos. No? Although nakita ho natin na siya ay nakikipag-bargain kay Lord, baka pwede nang si Ismael na lang. Okay na sa akin si Ismael. Pero sabi ng Diyos, hindi. And then pagkatapos na magsalita ang Diyos sa kanya, bumalik na ang Diyos sa kanyang kaharian, and then ano ang ginawa na sunod na hakbang ni Abraham? Si Abraham ho ay tumalima or nag-obey agad sa
kagustuhan ng Diyos, sa kalooban ng Panginoon. So ito ang isang napakagandang karakteristik ni Abraham eh. Siya po ay masunurin sa Panginoon. Di ba? Naalala ho natin nang siya ay nasa land of Ur, pumunta sa lugar na hindi niya alam, and then kung saan siya pinapunta ng Diyos. So up to this point po, no, na pinagagawa ng Diyos sa kanya tong circumcision dahil yun ang magiging mark ng kanyang covenant, ginawa agad ni Abraham, no? At si Abraham mismo, sabi diyan, Abraham was 99 years old when he was circumcised in the flesh of his foreskin. So 99 years old na, matanda na ho si Abraham nang siya'y tuliin. Pero dahil ito ay kalooban ng Diyos, ito ang utos ng Diyos sa kanya, sumunod si Abraham. At siya po ay nagpatuli sa edad na 99 years old. Hindi ko lang ho alam kung gaano kasakit ito para sa isang 99 years old, no? But talagang ito po ay masakit. Ito ay kumbaga mahapdi at hindi biro, no, lalo pa sa kanilang kalagayan. But Abraham obeyed the Lord. So hindi lang yung sarili niya, kundi pati yung kanyang anak na si Ismael na 13 years old na nung tuliin niya, at yung kanyang mga slaves at yung mga bondservant at lahat ng lalaki doon sa kanyang household ay tinuli po ni Abraham. So talagang nagkaroon ng malawakang tulian dito dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Now, verse 25, and Ismael his son was 13 years old when he was circumcised in the flesh of his foreskin. Abraham and Ismael his son were circumcised on the same day. So yung magtatayo ay sabay na tinulian. Isang 99 years old, isang 13 years old. And all the men in his household, both slaves born in his house and those bought with money from a foreigner, were circumcised with him. At alam mo natin yung kaakibat na ano nila dito, na batas nila dito, no, na kapag hindi ka ng batas ng Diyos actually, na kapag hindi ka nagpatuli, you will be cut off from the Israelites and you will be cut off from God. So ganun kahalaga yung ano na ito, circumcision na ito. And in our previous study, we have learned na in our case naman po, ang circumcision ay nangyayari sa ating puso. So circumcision of the heart naman. At nakita natin na ito ay nagaganap lang sa pamamagitan ng ang Panginoong Jesucristo mismo. Pag atin siyang tinanggap at naging tagapagligtas po natin ang Panginoong Jesus, we will be considered na circumcised tayo sa heart. No? Now, yan na po ang verse sa ang chapter 17. Now, verse 18. Tandaan natin na ang Bible ay walang chapter, walang verses. Kaya yung pong chapter 17 at chapter 18, no, ay magkaduktong ho ito. So, hindi po ito yung nakalipas na ang maraming panahon tapos ay bago itong chapter 18. So, dito sa chapter 18, mababasa natin, sabi diyan, Adonai appeared to Abraham Adonai appeared to Abraham by the oaks of Mamre as he sat at the entrance to the tent during the heat of the day. So, imagine po natin ito, no? Marami pong mga Hebrew sages, they believe na yung last verse ng chapter 17 at first verse ng chapter 18 ay magkaduktong po ito. Sa madalit salita po, itong time na ito, when Abraham was by the oaks of Mamre, si Abraham po at saka si Ismael at yung lahat ng kalalakihan sa kanila ay bagong tuli sila dito. So, marahil daw po hindi pa magaling ang sugat at si Abraham ay nandoon siya by the oaks of Mamre. Now, ito pong Mamre na ito ay kung natatandaan nyo, ito po yung Hebron, no? At dun sa Hebron, napakahalagang lugar niyan, doon nandoon si Abraham. And as a matter of fact, pag nandoon ka daw sa may Hebron, ay makikita mo yung buong Dead Sea na napakaganda ng view doon. So nandoon si Abraham, marahil nagpapagaling ho siya ng kanyang sugat. At ang sabi diyan, kainitan ng araw, no? Kainitan ng panahon,
Nandoon siya sa entrance ng kanilang tahanan, ng kanilang tent. Nung magpakita si Adonai. Now, ang Adonai po ay, ang ibig sabihin niyan is Master or Lord. Pero in the original manuscript po, hindi Adonai ang nakalagay diyan. Ang hindi po Adonai, kundi ang nakalagay po diyan is Yahweh, or in the Hebrew language, ang nakalagay po diyan is Yud-He Bad-He, no? Yun po ay ang ibig, yun yung po yung tinatawag nating Yahweh, yung YHWH. Now, bakit po Adonai ang nakasulat dito, no? Dito sa ano po, Complete Jewish Bible and other translation ay bakit Lord or bakit Adonai? Kasi nung panahon pong ito, ang yung pong pangalang Yahweh ay napakabanal para sa mga Hudyo. Kaya hindi po nila yan sinasalita. Hindi nila yan pinopronounce. Dahil ang paniwala po ng mga Hudyo, pagka pinronounce mo siya, ay you are using the name of God in vain. So dahil yung Yahweh po is talagang napakabanal niyan sa kanila. Kaya nga kapag ang mga Hudyo ay nagsusulat, pag sinusulat na nila yung word na God, hindi ho nila binubuo yun eh. Ang gagawin nila, G tapos underscore tapos D. No? Hindi nila bubuin yung God dahil nga napakabanal niyan sa kanila. At kumbaga parang nagkakasala sila kapag yun ay binuo nila o kaya yun ay pinronounce nila. Kaya nung i-translate po yung Bible, ay hindi po nilagay dyan yung Yahweh. Ang inilagay nila is Adonai. Okay? So, kaya ang totoong nakalagay po dyan is Yud-He Bad-He, which is Yahoo. Yun po yung tinatawag nating Jehovah at yun po yung Yahweh. Okay? So, now, pagka po yung Yahweh ay, ang pagkakaiba po niya, yung Yahweh po ay yun yung kabanal-banalang pangalan ng Diyos. So, sa madalit salita, ang nagpakita po dito mga kapatid ay ang kabanal-banalang Diyos. No? Si Yahweh. Sabi diyan, Yahweh. Now, sundan niyo po ako ha. Sundan niyo po ako dito sa Genesis 18 na ito. And I want you to think about this. Okay? Sabi po diyan, Yahweh appeared to Abraham by the oaks of Mamre as he sat at the entrance to the tent during the heat of the day. So, sino daw po yung nagpakita? Si Yahweh. No? Sino nagpakita kay Abraham? Si Yahweh. And then verse 2, he raised his eyes and looked, and there in front of him stood 3 men. Okay, so noong tumingala si Abraham, 3 tao nakita niya, 3 lalaki. Now, according po sa mga Hebrew sages po, sa mga rabbi, yung expression daw po na he raised his eyes and looked is an idiom. According to them, it is an idiom that at this point in time, si Abraham daw po ay praying. No? He was praying. So, ang ibig sabihin daw po nung he raised his eyes and looked, this is a Hebrew idiom that says na Abraham was praying nung mangyari po ito. Kaya they believe na at the time of Abraham's prayer ay doon po nagpakita si Adonai. No? O doon nagpakita si Yahweh sa kanya. And then nung pagtingin niya po, there in front of him stood 3 men. Now, yung pong men dito, mga kapatid, ay in the Hebrew language is enos. No? Which means sila yung ordinary human being. So, sundan niyo po ako, no? Sa verse 1, ang nagpakita is si Yahweh. Nung tumingala siya, ang nakita niya ay 3 human beings. Okay? On seeing them, he ran from the tent door to meet them, prostrated himself on the ground. Now, alam mo naman natin na hindi lang kaugalian, no? Hindi lang kaugalian ng mga Hudyo noon, ng mga tao no sa Old Testament na yung to prostrate is to bow down and to worship. So, sa madalit salita po, ang nakita ni Abraham ay hindi mga ordinaryong tao.
Kasi he prostrated himself on the ground. And this is a form of worship. At wala ho tayong makikitang pinagbawalan siyang gawin yon. Okay? So, sundan ho natin. Verse 3. And said, ito ang sabi ni, ito po ang sabi ni Abram. My Lord. Now, in the original language po niyan, in the Hebrew language, yung pong Lord dyan is in the plural. Kaya kung titingnan natin, yan ay my lords. No? Dahil tatlo yung nakita niya. If I have found favor in your sight, please don't leave your servant. No? If I have found favor in your sight, please don't leave your servant. And then verse 4, he goes on to say, please let me send for some water so that you can wash your feet. Then rest under the tree. Okay? Sa madalit salita po, ang nakikita ni Abraham ay totoong mga tao. No? Kasi, di ba, kaugalian ho nila yun na pag may bisita sila, meron nung silang jar of water, pagkatapos bago nila patuloyin doon sa tent nila, hinuhugasan muna nung servant nila yung paa nung bisita. No? And then, sabi niya, so that you can rest under the tree. So, nasusundan niyo po ba ako? Ang nagpakita sa kanya ay si Yahweh, pero nung tumingala siya, ang nakita niya tatlong lalaki, no? At ang ginamit na word ay enos, which means mga human beings, and then pagkatapos nagpatira pa siya at tinawag niya itong Lord. No? And then sabi niya, if I have found favor in your sight, please don't leave your servant. And then, inalok niya po ito ng tubig para hugasan yung kanilang mga paa. So, kaya ito po ay sabi ko isang palaisipan Dahil, nai-imagine niyo po ba na si Yahweh ay merong katawan at huhugasan ng paa? No? Hindi lang ho yan. Sa verse 5, sabi doon, and I will bring a piece of bread now that you have come to your servant. No? So hindi niya lang po inalok ng tubig na panghugas ng paa. Inalok niya pa ng tinapay. At ang sabi, refresh yourselves before going on. Very well, they replied, do what you have said. No? So, verse 6, at lalo pa hong medyo naging masalimuot ito dahil sa verse 6 sabi, Abraham hurried into the tent to Sarah and said, quickly, 3 measures of the best flour, knead it and make cakes. So pinag-bake niya pa ng cake si Sarah. So kaya parang na mahirap imaginein na ito ay si Yahweh na maghuhugas ng paa na siya ay o-offeran pa ng tinapay at siya ay magpapahinga at siya ay ipagbe-bake pa ng cake ni Sarah. Okay? Now, verse 7. Abraham ran to the herd, took a good tender calf, and gave it to the servant who hurried to prepare it. So, hindi lang mo tinapay, hindi lang tubig, hindi lang tinapay, kundi naghanda pa siya ng karne, ng meat. At pinaluto niya ito dun sa servant. So, si Sarah ay nag-bake ng cake, tapos yung servant niya ay pinaghanda niya ng isang tender calf, ng isang meat. Hindi lang yun, in verse 8, then he took curds, milk, and the calf which he had prepared, and set it all before the men, and he stood by them under the tree as they ate. So ito pong tatlong lalaking ito ay for sure, hinugasan ng paa, pinagpahinga doon, at pagkatapos nung mai-prepare na lahat yung bread, yung cake na na binake, yung pong tender calf, yung milk, yung curds, nung nai-prepare na ito ay tinihain, kumain yung tatlo. Now, kaya po sabi ko ito ay isang palaisipan. Dahil sino po yung tatlo na yon? Ang nagpakita po ay si Yahweh.
doon sa unang verse sa chapter 18, si Yahweh ay nagpakita kay Abraham. Ano? Pero nung pagtingala niya, nakita niya 3 lalaki. At yung 3 lalaki na yon ay kanya pong pinaghain at sila ay kumain. So nai-imagine niyo po ba na si Yahweh po ba ay merong mga paa, may bibig, at si Yahweh ba ay kakain? It is so hard to imagine na ganoon po. Now, meron pong mga naniniwala na ito daw ay representation ng Trinity. So, in the Old Testament, no, na ang nagpakita doon ay ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit in a form of human beings. Yun po yung mga paniwala ng iba. But kung ako po ang tanungin ninyo, I do not know. Gusto ko lang ho siyang intindihin dito sa kung ano yung nakalagay sa Genesis chapter 18. Na ang nagpakita ay si Yahweh, no? Ang kabanal-banalang Diyos in a form of human beings na 3. At literally sila po ay kumain. Literally sila ay naghugas ng paa. Hinugasan ng kanilang mga paa at sila po ay pinaghanda ng pagkain. Literally. So, kaya I leave it up to you to make your own research, mga kapatid, kung ano po ang ibig sabihin nito, no? But again, the implication ng ating pong pag-aaral ngayon sa umagang ito, nakita natin na si Abraham, mga kapatid, ay pinagpala ng Diyos, at ang pagpapala ng Diyos kay Abraham ay idinaan ng Diyos sa kanyang asawa, at para makadaan yung pagpapala ng Diyos kay Abraham sa kanyang asawa, ay kailangan pagpalain ng Diyos yung asawa ni Abraham. So, in principle po, ang husband and wife ay pinagpapala ng Diyos parehas. Ang husband and wife ay pinagpapala ng Diyos parehas. Hindi po mas malamang ang lalaki o hindi mas lamang ang babae. But nakita rin natin yung frailty ni Abraham at ni Sarai. Katulad din natin si Abraham at si Sarai na meron din silang mga weaknesses. At nakita rin natin katulad na ni Abraham na siya po ay nagdududa rin sa Diyos, no? At pinagtawanan niya pa yung sinabi ng Diyos. Pero nakita din natin na sa kabila ng kahinaan ng tao, sa kabila ng mga yung mga kapintasan ni Abraham at ni Sarah, nakita natin na ang Diyos ay nanatiling tapat sa kanyang pangako sa kanila. At bagamat si Ismael ay anak sa katulong, ay dahil mahal siya ni Abraham, binagpala ng Diyos si Ismael. Dangat nga lamang po ang naging resulta ng maling desisyon nilang mag-asawa ay hanggang ngayon ay may conflict ang Arabs at ang mga Israelites. And then another thing that we have seen from this study, while Abraham was still recuperating or in pain from his circumcision, ay nakita natin that he was praying, he was faithful to the Lord, at nung siya ay inutusan ng Diyos na i-circumcise lahat ng mga lalaki sa kanila, kasama si Ismael, ay sumunod agad si Abraham at ito ay kanyang ginawa. At dahil dito, sa kanyang patuloy na pagsunod sa Panginoon, ang si Yahweh ay nagpakitang muli sa kanya. At nung magpakita sa kanya, ay nagpakita sa kanya ito in a form of 3 human beings. At dito ay nakita natin na yung pag-entertain ng bisita ni Abraham ay ipinakita niya rito, no? At pinaghanda niya ng makakain, pinaghanda niya ng panghugas ng paa, pinag-prepare niya,
at pinakain niya. So typical ho, no, na magandang kaugalian ng mga ni Abraham noong mga panahon na yon. In-entertain niya yung bisita and in entertaining the visitors, no? In entertaining the visitors, actually ang nakita po natin, Abraham entertained Yahweh, no? Ang in-entertain ni Abraham doon ay si Yahweh. Oh? So, yan po mga kapatid ang ating napulot, ang ating nakita dito po sa Genesis chapter 17 and Genesis in the beginning of Genesis chapter 18. So, hanggang dito na lamang po muna mga kapatid at sa susunod po ay tatalakayin natin yung pang mga susunod na verses ng Genesis chapter 18.